Gusto mo ba ng privacy at peace of mind sa Messenger? Gawin mo ang mga settings na ito. Ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng pwede ninyong gawin sa Messenger para magkaroon kayo ng peace of mind. Magkaroon kayo ng privacy kung gusto ninyo na tahimik ang inyong Messenger. So eto ngayon, pag-isahin na natin sa mga hindi pa nakakaalam, eto na, malalaman nyo na. Dahil marami sa atin na gusto rin naman ng medyo may katahimikan ang Messenger. Lalo pa ngayon na content creators na tayo, ayaw natin basta naiistorbo. At para mangyari yan, gawin ninyo ang settings na ito dahil ipapakita ko sa inyo lahat ito. Unang-una, eto muna, magsimula tayo dito. Pumunta kayo dyan sa inyong Messenger, i-click ninyo ang tatlong linya na yan sa baba. Pagkatapos, ito ang inyong makikita, meron ditong settings. I-click ninyo yung settings, and then, andito na kayo. Meron ditong privacy and safety. I-click ninyo yan, and then, ito yung ating uunahin. So, nandito tayo sa privacy and safety. Kailangan natin ng privacy, hindi ba? So, unahin natin itong active status. I-click ninyo yan. And then, ito ay dapat naka-turn off para hindi kanila nakikita na active. So, kapag merong mag-try na mag-message, hahanapin ka kung active ka, ay hindi kanila nakikita. Ganon din, hindi mo rin sila nakikita ang active. Pareho lang kayo. Ngayon, kung naka-turn off na ito, balik lang uli kayo dyan sa privacy and settings. Dahil dito sa taas, meron ditong read receipts. Ngayon, i-click natin ito. And then, dapat ito ay naka-turn off din para hindi nila nakikita na nabasa na natin yung kanilang message. So, ganyan lamang, di ba? So, akala nila, ay, hindi pa niya nakita, hindi pa niya na-seen, pero na-seen mo na. Kaya, naka-turn off na yan. Dito, balik ulit tayo. Pagbalik natin dito sa ating Messenger, dito sa ating chat wall, maghahanap tayo dito kung sino yung gusto natin na ka-chat na ayaw nating maistorbo tayo, ayaw natin makarinig ng tawag, ng message para hindi tayo naiistorbo. So may mga ganyan, 'di ba guys? May mga tao na ay ayaw ko muna siyang marinig ngayong araw na to, ayaw ko marinig ang tawag, ayaw ko marinig na nagme-message siya. Yan ay peace of mind. Kaya ngayon, halimbawa, ito lang ipapakita ko, i-click yan, yung ka-chat na yan, and then meron kayong makikita sa taas na eye icon. I-click ninyo yan, and then pagkatapos, unahin natin itong typing indicator. I-click ninyo yan dahil kapag naka-turn on, kailangan natin itong i-turn off. Kapag nag-message kayo sa bawat isa, ito ay hindi kanya nakikita na nagta-type ka na. So, ibig sabihin, hindi siya mag-expect na, ay, nagre-reply na siya o magre-reply na siya. Lalo na kung siya ay mangungutang sa'yo. So, hindi niya alam kung nagta-type ka. Ngayon, punta tayo dito. Kung naka-turn off na itong typing indicator, punta na naman tayo dito. Meron ditong mute sa taas. Halimbawa ito, mute. Yung ka-chat natin, i-mute natin yon. Kapag na-click natin itong mute, yan ay meron ditong isi-set up. So, i-set up mo ito sa until I change it. And then, i-click mo sa OK. Para kung kailan mo gustong ibalik, saka na lang babalik. Sana ganyan lahat, na kung gusto mong ibalik, ay magbabalik siya. Pero hindi. Dito lang yon sa Messenger. Kapag na-set up mo na ito, click mo lang yung OK. And then dito, ayan. Makikita nyo, unmute. So, yung notification and sounds, kapag tatawag siya or magme-message, ito ay hindi natin maririnig. And then, kapag okay na yan, dito lang sa baba, scroll up nyo, meron ditong restrict. I-click ninyo yung restrict. And then, pagkatapos, ayan, nakalagay na dyan unrestrict. So, restricted mo na siya doon sa tawag at sa message. Kahit anong tawag niya sa'yo, anong message niya sa'yo, hindi mo ito marireceive. So, ayan talaga yung tinatawag nating katahimikan, peace of mind. So, pwede niyong gawin ang lahat ng yan para magkaroon kayo ng privacy. Kung gusto ninyo na medyo tahimik